welcome naman po sa isang kabanata ng mga alituntunin sa Islam. Sa kabanatang ito ay pag-uusapan natin ang patungkol sa regla at ang tinatawag na nifas. Ang regla, ito ay maaaring magkakaiba sa mga kulay. Maaaring kulay pula, matingkad na pula, dilaw o maaari ring walang kulay. Ang nifas naman ay ang pagdurugong bunga ng panganganak o pagdadalang tao na maaaring lumabas bago, habang at matapos magsilang. Ipinagbabawal ang pag-aayuno habang may regla o nifas. Iniulat ni Aisha, kalugdan nawa siya ni Allah, na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung darating siyang regla ay itigil mo ang sala. Kung siya naman ay lumipas ay linisin mo ang iyong sarili, ang dugo o linisin mo sa iyong sarili ang dugo at ikay magsala. Hindi na rin niya kinakailangang bayaran ang mga naiwan niyang sala. Hinggil naman sa pag-aayuno ay kinakailangang mabayaran niya ang mga araw na kanyang iniwan. Ipinagbabawal din ipinagbabawal sa may regla at nifas ang pagtatawaf sa Kaaba. Bawal ding makipagtalik ang lalaki sa kanyang asawa kapag siya ay may regla, maliban na lamang kung walang naganap na aktwal na pagpasok ng ari ng babae. Bawal din ang paghawak ng mushaf. Kung sakaling nagkaregla o nagnifas ang babae, pagkatapos pumasok ng oras ng sala at bago siya makapagsimula pang magdasal, dapat niya itong mabayaran kapag siya ay nakapaglinis na o nakapaglinis ayon sa pinakatamang opinyon ng mga pantas ng Islam. Kung sakali naman na tumigil ang regla ng babae at nakapaglinis siya bago matapos ang oras ng sala, nararapat sa kanya na magsagawa ng sala. Halimbawa, kung siya ay nakapaglinis bago pa lumubog ang araw, dapat siyang magsala ng asr, o di kaya'y nakapaglinis siya bago maghating gabi, dapat siyang magsala ng isya. Kung siya naman ay nagregla habang siya ay nag-aayuno, mawawalan ng bisa ang kanyang pag-aayuno kahit pa kakaunting oras na lamang ay maghrib na. Dapat niya itong mabayaran kung sakaling fard ang pag-aayunong kanyang isinasagawa, katulad ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Kung sakaling abutan naman ng Fajr ang may regla, ang pinakatamang opinyon ayon sa mga pantas ng Islam ay hindi siya maaaring mag-ayuno kahit pa siya ay nakapaglinis pagkatapos mismo ng Fajr. Kung siya naman ay nakapaglinis bago pumasok ang oras ng Fajr at siya ay nag-ayuno, maituturing na tama ang kanyang pag-aayuno. Kung hindi naman siya nakapaglinis maliban sa oras na pagpasok ng Fajr, maituturing ang hatol sa kanya na kahalintulad ng junub. Ibig sabihin, tama pa rin ang kanyang pag-aayuno. Pinapahintulutan sa may regla at nifas ang pagsasagawa ng dhikr, takbir, tasbih, tahmid, pagbigkas ng bismillah sa pagkain at iba pang gawain, pagbabasa ng hadith, fiqh at pakikinig sa pagbabasa o tilawa ng Quran. Maaari rin siyang magbasa ng Quran mula sa kanyang memorya at hindi ang paghawak ng mushaf. Maituturing nakapaglinis na ang may regla at nifas kapag tumigil na ang paglabas ng dugo,
nararapat din siya ay makapagligo. Sa gayon ay mapapahintulutan na siyang gawin ang mga ipinagbabawal sa kanya katulad ng pagsasala, pag-aayuno, paghawak ng mushaf at iba pa. Naway may natutunan tayo sa kabanatang ito. Muli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.